Nagpatuloy si Fang Ping sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa loob ng campus ng Capital University. Habang inoobserbahan niya ang buong lugar ay nilapitan siya ng tatlong estudyante. Tinanong ni Li Hansong kung may hinahanap ba raw doon si President Fang, maaari nga raw nila itong ilibot sa loob ng kanilang campus. Sinabi ng ating bida na Fang Ping na lang daw ang itawag sa kanya ni Li Hansong. Pinaliwanag ni Fang Ping na sumisilip lang daw siya sa ilang mga rank 1 at rank 2 students ng Capital University, at base raw sa kanyang mga nakita ay masasabi niya na masyado na ang mga itong nagiging pabaya. Sinabi ni Li Hansong na bilang presidente raw ng Magic University Martial Arts Society ay alam naman daw ng ating bida na hindi pa maaaring pumasok ng catacombs ang mga rank 1 at rank 2 students, at hindi pa ng mga ito kakayanin na gumawa ng mga mahihirap na misyon. Kakaunti rin lang daw ang makukuha ng mga ito sa mga maliliit na misyon kaya mas mabuti pa na manatili na lang muna ang mga ito sa kanilang universidad para magsanay. Sinabi ni Fang Ping na ang problema nga raw ay hindi niya naman ang mga ito nakikitang nagsasanay. Tumugon si Li Hansong nang kailangan daw ng mga itong magkaroon ng balanseng oras para sa pagsasanay at pagpapahinga. Sinabi ni Fang Ping na wala naman daw siyang balak na simulan. Pero kung siya nga raw ang tatanungin ay dapat din ng mga itong dagdagan ang pressure ng mga estudyante na nasa lowest 3 ranks. Ang Capital University nga raw ang nagbabantay sa pinakaimportanteng syudad na hawak ng sangkatauhan, pero masyado nga raw ang mga itong kampante at relax. Pakiramdam niya nga raw ay mali ang ginagawa ng mga ito kung isasaalang-alang nila ang mga nangyayari ngayon sa loob ng catacombs. Ang iba nga raw mga universidad ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mas lalong makapagpalakas, samantalang ang isang araw sa kinikilala bilang pinakamahusay na martial arts university ng kanilang bansa ay masyado nang nagiging kampante. Sinabi ni Fang Ping na hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit naungusan na ng Magic University ang Capital University. Nainis si Ling Yi at sinabihan ng ating bida nang ito lang daw ang nagsasabi na naungusan na sila ng Magic University. Tinanong ni Fang Ping kung pakiramdam ba raw ni Ling Yi ay mas nagkakaroon ito ng kumpiyansa kapag nagsasalita ito ng pasigaw. Binanggit ng ating bida na ang kanilang araw Magic University ang nanalo sa nakaraang Rank 1 Championship at siya ang nakakuha noon ng top 1 ranking sa lahat ng mga Rank 3 students. Tinanong ni Fang Ping kung hindi pa ba raw nagsasawa ang mga taga-Capital University na balikan lagi ang mga nakaraan ng mga itong tagumpay. Alam niya naman daw na hindi basta-basta makakapagsagawa ng malaking pagbabago ang Capital University gaya ng mga ginagawa ng mga maliliit na universidad, pero dapat pa rin daw ang mga itong gumamit ng mga makabagong reforma. Hindi nga raw sila nagmula sa makalumang henerasyon kaya hindi sila dapat mag-focus lang sa iisang bagay, kailangan nga raw nilang lawakan ang kanilang isipan para sa ikabubuti ng kanilang bansa at ng buong mundo. Sinabi ni Li Hansong na mukhang seryoso nga raw talaga ang ating bida sa mga sinasabi nito. Nagtanong si Fang Ping kung bakit hindi pa raw gumagawa ng isang e-commerce platform ang Capital University. Bakit hindi pa rin daw ang mga ito nagbubukas ng isang loaning system para sa mga estudyante? At bakit hindi raw ang mga ito lumahok sa Rank 1 tournament na inorganisa ng Magic University? Tinanong ng ating bida kung pride lang ba raw ng mga ito ang tanging dahilan. Gusto ba raw ng mga itong ipaalam sa buong mundo na masyado ang mga itong espesyal kumpara sa iba? Sinabihan ni Fang Ping sina Li Hansong nang wag daw ng mga itong ikukulong ang sarili ng mga ito mula sa mundo. Maaaring nga raw magsagawa ng palitan ang kanilang mga universidad gaya na lang ng pagbabahagi ng kani-kanilang mga battle techniques at mga nalalaman ng kanilang mga teaching advisors. Sinabi ni Li Hansong na hindi niya raw alam kung maaari nila itong gawin. Binanggit ni Fang Ping na sinusubukan daw nilang lumaban sa mga kalaban na maaaring daan-daang beses ang dami kung ikukumpara sa kanilang puwersa. Tinanong ng ating bida kung naiintindihan ba raw ni Li Hansong na maaari silang maubos sa sandaling matalo sila, bakit daw hindi man lang ito makapagdesisyon sa mga bagay na ganoong kahalaga. Kung siya nga raw ang tatanungin ay mas mabuti na magbitaw na lang ito bilang presidente, magaling pa nga raw si Zhang Yu at may dignidad ito na bitawan ang kanyang posisyon. Ikinatwiran ni Hanshu na magkaiba raw ang Magic University at Capital University, hindi nga raw ito ganoong kasimple gaya ng iniisip ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na sa kanila na nga raw ngayon nakasalalay ang lahat. Binanggit niya na hindi ba raw napakahirap makarating sa pagiging isang Grandmaster,
pero pinili pa nga raw ng dati nilang prinsipal at ng marami nilang mga teaching advisors na isakripisyo ang sarili nilang buhay para sa pakikipaglaban sa mga taga-catacombs. Binanggit din ni Fang Ping ang mga panahon na namumroblema ang Magic University sa pagpapalaki ng produksyon ng pills at weapons, na ginawa ng solusyon ng mga Grandmaster ng Magic City. Ibinahagi niya rin ang kakulangan nila sa mga teaching advisors, pero nasolusyonan daw nila ito dahil nagboluntaryo ang mga seniors ng kanilang universidad na turuan ang kanilang mga junior students. Sinabi ni Fang Ping na nakita niya nga raw sa Magic University ang totoong lakas ng pagtutulungan at paninindigan. Samantalang ang nakikita niya nga raw ngayon sa Capital University ay marami sa mga ito ang duwag, tamad at mga iresponsable. Sinabi ni Li Hansong na maaari raw siyang makipag-usap sa mga namamahala ng kanilang universidad tungkol sa palitan na nabanggit ng ating bida. Tinanong ni Fang Ping si Li Hansong kung paano naman daw ang e-commerce platform ng mga ito. Tumugon si Li Hansong nang sa tingin niya raw ay wala itong masyadong magiging impact. Pinaliwanag ni Fang Ping na malaki raw ang magiging epekto nito. Ang sunod niya nga raw na layunin ay ang pagsamahin ng lahat ng mga e-commerce platform ng lahat ng mga martial arts school hanggang sa makagawa sila ng karaniwang pamantayan para sa mga misyon at mga reward na academic points. Binanggit ni Fang Ping na marami nga raw estudyante mula sa mga ordinaryong universidad ang walang pagkakataon na makakuha ng maraming misyon kaya nahihirapan din ang mga itong makakuha ng mga academic points. Ang mga nangyayari nga raw ngayon sa catacombs ay ikinababahala ng lahat kaya ibig sabihin noon ay hindi lang sila dapat ang nabibigyan ng tsansa na magkaroon ng malaking progreso. Sa sandaling lumakas na nga raw ang lahat ay makakaya na rin ng mga itong makipaglaban at kumilos ng mag-isa, hindi na nga raw nila kakailanganin pang maglaban-laban para lang makakuha ng dagdag na resources. Sinabi ni Fang Ping na marahil ay mahihirapan daw sila na mapunan ang kanilang mga gastusin at maaari rin daw silang malugi ng malaki. Pero sa mga susunod na taon nga raw ay mababawi rin nila ito, kapag madami na raw sila ay mas makakaya na nilang manatili ng matagal sa loob ng catacombs. Halimbawa na nga lang daw sa bagong entrance sa Nanjiang Catacombs at sa muling pagbubukas ng Tianan Catacombs, hindi na nga raw sila masyadong manganganib at marami na rin silang makukuhang oportunidad. Sinamantala na rin ni Fang Ping ang pagkakataong ito para tanungin si Li Hansong kung ano raw ang pinaplano ng Capital University sa pagbubukas ng Nanjiang Catacombs. Tumugon si Li Hansong nang kailangan pa rin daw nilang depensahan ang kampo nila sa Capital City Catacombs. Nagtanong si Fang Ping kung palalampasin na lang ba raw ng mga ito ang ganoong kalaking oportunidad. Tinanong niya rin kung kontento na ba raw ang mga ito na bantayan ang pinakamalaking syudad na hawak ng sangkatauhan habang pinapanood ang lahat na sumasali sa kasiyahan. Sinabi ng ating bida na ito na nga raw ang pagkakataon nila para mas lalo pang makapagpalakas. Kapag pinalampas nga raw ng mga ito ang ganoong klase ng oportunidad ay mapag-iiwanan na ang mga ito. Tinanong ni Fang Ping si Li Hansong kung nabibigyan ba raw ng oportunidad ang mga rank 3 at rank 4 ng Capital University na magbantay sa Capital City Catacombs. Dapat nga raw ay bumubuo ito ng isang grupo na kinabibilangan ng 40 o 50 miyembro. Magsama rin daw ito ng ilang mga teaching advisors na gustong makipaglaban sa Nanjiang Catacombs. Sinabi ni Ling Yi na sa unang pagkakataon daw ay sasang-ayon siya sa ating bida. Gusto nga raw niyang magpunta sa Nanjiang Catacombs pero hindi raw siya ng mga ito pinapayagan. Sa tagal ng araw ng pagbabantay nila sa Capital City Catacombs ay wala na silang masyadong mahanap na resources. Tinanong ni Fang Ping si Li Hansong kung bakit hindi na lang daw sila gumawa ng isang pustahan. Kapag hindi nga raw nakuha ng Capital University ang first place ng kompetisyon ay kailangan itong bumuo ng isang team na sasali sa pakikipaglaban sa loob ng Nanjiang Catacombs. Sinabi ni Li Hansong na talagang napakalaki raw ng tiwala ng ating bida sa sarili nito, tinanong niya kung paano naman daw kapag sila ang nanalo. Tumugon si Fang Ping ng personal niya raw na aaprubahan ng isang mosyon, na magbibigay sila ng 1 bilyong halaga ng resources sa Capital University sa kada taon at magmumula ito sa Magic University Martial Arts Society. Patuloy nga raw nila ang mga itong babayaran hanggang sa makuha ulit nila ang pinakaunang pwesto. Nagulat sina Li Hansong, Han Shu at Lin Yi sa laki ng halaga na binanggit ng ating bida. Tinanong ni Fang Ping kung hindi ba raw siya ng mga ito pinaniniwalaan. Siya nga raw ang tipo ng tao na may isang salita,
Kung hindi man daw makayanan ng Magic University na magbayad ng ganoong halaga ay gagamitin niya raw ang sarili niyang pera para lang matupad niya ang kanyang pangako. Naisip ni Lee Han-sung na isang araw talagang pambihirang leader ang ating bida at hindi ito maihahalin tulad sa iba. Pumayag na si Lee Han-sung na bumuo ng isang e-commerce platform sa kanilang universidad, gagawin niya rin daw ang lahat ng kanyang makakaya para ipaglaban ang mga palitan na binanggit ng ating bida. Tungkol naman daw sa Nanjang Catacombs ay bubuo siya ng isang team hanggat may mga tao na gustong sumali sa pakikipaglaban. Pero gagawin niya nga lang daw ito kapag natalo siya ng ating bida. Natuwa si Fang Ping dahil mapapapayag na niya si Lee Han-sung sa sandaling matalo niya ito. Sinabi niya na masyado na nga raw matigas ang ulo at nahihirapan ang umintindi ang mga matatandang henerasyon kaya hindi na nga raw nila kailangang gumaya sa mga ito. Nagtanong si Lee Han-sung kung paano raw nakumbinsi ng ating bida ang mga Grandmasters ng Magic University. Tinanong niya kung nagkaroon ba raw ang mga ito ng pagtutol sa mga reforma na ipinapanukala nito. Tumugon si Fang Ping nang simple lang daw ang kailangang gawin ni Lee Han-sung. Sabihin nga lang daw nito sa prinsipal ng Capital University na kapag hindi naaprubahan ang kanyang mga reforma ay lilipat siya sa Magic University kasama ang mga estudyante na tapat sa kanya. Sinabi ni Fang Ping na pagkatapos nga raw noon ay maupo na lang ito at hintayin kung ano ang sunod na mangyayari. Kapag nagmatigas pa rin daw ang mga Grandmasters ng mga ito ay mas mabuti na umalis na rin ang mga ito sa Capital University, hindi nga raw ng mga ito kailangang manatili sa isang walang kwentang universidad. Sinabi ni Fang Ping na kung hindi raw talaga ng mga ito makumbinsi ang mga namumuno sa Capital University ay lagi namang nakabukas ang kanilang Magic University para tanggapin ang mga ito. Naghahanap nga raw sila ng mga tao na bibigyan nila ng buong suporta basta maging tapat lang ang mga ito sa Magic University. Ito rin daw ang dahilan kung bakit patuloy nilang pinapalaki ang sakop ng kanilang mga produksyon at koneksyon. Napukaw ang damdamin ni Lee Han-sung at Han Shu matapos marinig ang mga pahayag ng ating bida. Sinabi ni Ling Yi na pakiramdam niya raw ay parang gusto na rin niyang lumipat sa Magic University. Naisip ni Han Shu na mapanganib nga raw talaga ang ating bida, kapag pinakinggan nga raw nila ito ng pinakinggan ay magkakaroon sila ng malaking problema. Pero hindi niya rin daw maipagkakaila na maganda talaga ang mga sinabi nito, marahil ay hindi na rin daw masama na ikonsidera nila na lumipat sa Magic University. Naisip ni Fang Ping na alam niya nga raw na wala ang mga itong masyadong muwang at madali niya lang ang mga itong mapapaniwala sa kanyang mga salita. Kahit nga raw lumipat ang mga ito sa Magic University ay siya pa rin ang magdedesisyon ng lahat. Umabot lang ng 20 minuto ang first match ng Second National Martial Arts Championship. Matapos matalo ni Zhuan Jie ay pinili ng Tianan University na ipreserba ang kanilang lakas, at hinayaan na lang nila na matalo ang team nila sa dalawang miyembro ng Jiuzhou Military School. Binanggit ng lalaking tagapagsalita na nitong umaga ay hinanay raw ni Fang Ping sa harap ng media ang lahat ng mga rank 4 students na kalahok ngayon sa kompetisyon. Nahahati nga raw ang mga ito sa 6 na grupo at siya lang ang nasa pinakaitaas. Inilagay naman daw nito sa pinakailalim ang intermediate rank 4 na gaya ni Kung Yuan Rong, at parang pinapalabas daw nito na madali niya lang itong matatalo. Sinabi ng babaeng tagapagsalita na isa raw talagang mahusay at malakas na martial artist si Fang Ping. Sa katunayan nga raw niyan ay nagawa agad nitong maging presidente ng Martial Arts Society sa pangalawang taon pa lang nito sa Magic University. Pero ang ranking nga raw na nabanggit nito ay sarili lang nitong opinyon. Simula nga raw nang makipaglaban ito para maging pinakamalakas na rank 3 ay hindi na ulit ito lumahok sa kahit na anong laban. Samantalang si Kung Yuan Rong naman daw ay marami nang napatunayan bilang isang rank 4 martial artist. Ito nga raw ang pride ng Zhejiang University kaya maaaring mahirapan pa rin si Fang Ping sa gagawin nitong pakikipaglaban. Ipinakita sa isang malaking screen na nagpa siya ang magkabilang panig na ipanglaban agad ang pinakamalakas na miyembro ng kani-kanilang grupo. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na hindi lang daw nakadepende sa ranggo ang lakas ng isang martial artist kaya hindi pa nila mahuhulaan kung ano ang kahihinatnan ng mangyayaring labanan. Hindi pa nga raw ganoong katagal si Fang Ping sa rank nito para masanay nito ng mabuti ang mga taglay nitong teknik at yun daw ang ikinalalamang dito ni Kung Yuan Rong. Inimbitahan na ng babaeng tagapagsalita ang mga unang ipanglalaban ng magkabilang kupunan. Sinabihan ni Advisor Tang Feng ang ating bida nang wag daw itong sosobra.
Tumugon si Fang Ping nang huwag daw itong mag-alala dahil alam niya raw ang kanyang ginagawa. Naisip ni Advisor Tang Feng na kanina nga lang daw umaga ay ginalit na ng ating bida si Principal Feng. Balewala lang daw sa isang Grandmaster ang pagbibigay ng ilang pills, pero kapag pinatay nga raw ni Fang Ping ang isa sa mga elite students ng Zhejiang University ay magkakaroon sila ng malaking problema. Sinabihan ng nakatalagang referee ang dalawang estudyante na magbigay raw muna ang mga ito ng pagrespeto sa isa't isa. Nanggigigil si Kung Yuanrong habang iniisip ang ginawa ng ating bida na pangba-blackmailed sa kanilang principal para makakuha ito ng 5 revival pills. Isang araw Grandmaster ang kanilang principal kaya hindi ito masisindak kay Fang Ping. Pumayag na lang daw ito dahil sa ginawang pananakot ni Fang Ping na baka hindi nito makontrol ang sarili nito sa sandaling magkalaban na ang kanilang mga team. Naisip ni Kung Yuanrong na kahit na ano pang araw ang mangyari ay malaki na ang kahihiyan na natanggap ng kanilang universidad. Kasalanan nga raw nila ang lahat ng ito dahil wala silang sapat na lakas, at tila nagsilbi silang kahinaan ng kanilang principal. Sinabi ni Kung Yuanrong na alam niya raw na kumpiyansa ang ating bida na madali lang sila ng mga itong matatalo. At kung ganoon nga raw ang iniisip nito ay bakit hindi na lang sila gumawa ng isang pustahan. Tumugon si Fang Ping nang pakikinggan niya nga raw kung ano ang imumungkahi nito. Sinabi ni Kung Yuanrong na inaamin niya raw na wala silang tsansang manalo laban sa Magic University, kaya ang pustahan daw nila ay sa pagitan lang nilang dalawa. Kapag nga raw nanalo siya sa kanilang laban ay kailangang ibalik ng ating bida ang mga pills na ibinigay ng kanilang principal. Naisip ni Fang Ping na talagang siya pa raw ang sinabihan ni Kung Yuanrong na siya ang may mataas na kumpiyansa. Nagpapatawa nga raw ito kung iniisip nito na magagawa nitong manalo laban sa kanya. Napansin ng ating bida na mukhang nakahanda nga raw si Kung Yuanrong na ialay ang sarili nitong buhay sa labanan nilang ito. Tinanong ni Fang Ping si Kung Yuanrong kung paano naman daw kapag siya ang nanalo. Tumugon si Kung Yuanrong nang bibigyan niya raw ulit ito ng 5 revival pills. Sinabi ni Fang Ping na sapat na raw sa kanya ang mga hawak niyang pills. Tinanong niya si Kung Yuanrong kung papayag ba raw ito na gamitin ang Yuanfang e-commerce sa Zhejiang University sa sandaling siya ang manalo. Naisip ni Kung Yuanrong na narinig na nga raw niya noon kung ano ang Yuanfang e-commerce na binabanggit ng ating bida. Isang araw itong online shopping service na maaaring magamit ng mga universidad. Pumayag na rin si Kung Yuanrong sa pusta na iminungkahi ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na hindi niya raw mapigilang maramdaman na parang sinasamantala niya ng sobra ang kaawa-awang si Kung Yuanrong. Nagbigay na ng hudyat ang nakatalagang referee na simulan na raw ng mga ito ang laban. Sumugod agad si Kung Yuanrong nung marinig nito ang pagpito ng referee. Binalot ni Fang Ping ng malaking halaga ng vitality ang kanan niyang kamao at sinigaw na gagamitin na raw niya ang teknik na groundbreaker. Matapos noon ay bigla niya na lang itong ipinangsuntok sa kinatatayuan niyang pwesto. Napatakip ng tenga ang mga nanonood na ordinaryong tao nang dahil sa lakas ng tunog na naidulot ng pag-atake ng ating bida. Inihinto ni Kung Yuanrong ang kanyang pagsugod at agad itong dumistansya papalayo. Tinawag ni Fang Ping na Heaven Breaker ang teknik na sunod niyang pinakawalan at ipinangsuntok niya naman ito sa direksyon kung saan nakapwesto ang kanyang kalaban. Nabahala si Kung Yuanrong sa dami ng mga nabasag na alloy at mga bato na tumalsik sa kanyang direksyon. Agad niyang ipinangsangga ang kanyang gamit na sandata para protektahan ang kanyang sarili. Sinuntok ulit ni Fang Ping ang kinatatayuan nilang entablado at tinawag niya namang Heaven and Earth Annihilation ang teknik na kanyang ginamit. Nagpatuloy pa siya sa pagsuntok sa entablado gamit ang mga teknik na pinangalanan niyang Supreme Feast, Exterminator Feast at Otakong Pinoy Feast. Tinanong ng lalaking tagapagsalita kung may kaugnayan ba raw ang mga pangalan ng teknik na isinisigaw ng ating bida sa mga pag-atake na isinasagawa nito. Pinaliwanag ng babaeng tagapagsalita na simula raw umpisa ay Diamond Fist technique lang ang ginagamit ni Fang Ping. Sa lakas nga raw ng mga pag-atake nito ay nagagawa nitong mawasak ang bagong gawang entablado na ginamitan ng C-grade alloy. Ang sunod-sunod nga raw nitong pag-atake ay mabilis ngayong nagpapaubos sa enerhiya ni Kung Yuanrong. Wala nga raw magawa si Kung Yuanrong kundi protektahan ang sarili nito mula sa mga bagay na tumatalsik sa kanyang direksyon. Sinabi ng babaeng tagapagsalita na nagtataka raw siya kung bakit hindi direktang inaatake ni Fang Ping si Kung Yuanrong. Kung ganoon nga raw agad ang ginawa nito ay dapat tapos na agad ang laban sa loob pa lang ng 3 segundo,
Hindi niya nga raw maintindihan ang ginagawa nitong estratehiya. Inis na ang isang Grandmaster ng Capital University habang pinapanood ang ating bida. Sa ginagawa nga raw nito ay gusto lang sila nitong bigyan ng bagong problema.